Finally, nakarating rin kami ng Thailand ni Vin. Kinabukasan nga ng wedding ng kapatid ng asawa ko, dumiretso kami dito sa isdaan sa Tarlac. Hindi na nga ito yung first time kong makapunta dito sa isdaan dahil year 2018 nagpunta na kami dito dahil ito yung time na sobrang fanatic ako ng mga Thai dramas. Yung tipong gustong gusto ko nang pumunta ng Thailand pero wala naman akong pang Thailand kaya dito na lang kami nagpunta. Thailand feels pa rin naman. Tignan nyo naman kasi yung paligid niya, para ka talagang nasa Thailand dahil sa mga malalaking Buddha. Sobrang lawak nga ng lugar dito sa isdaan floating restaurant na parang kahit saan kang sulok magpunta Instagrammable. Lunchtime nga kami nagpunta rito kaya talagang tirik na tirik yung araw kaya medyo nakakatamad rin mag-ikot-ikot pero hindi, nilaban namin, umikot pa rin kami dahil sayang naman yung mga scenery dito. Kahit lapot-lapot na kami sa picture, okay lang. Meron nga sila rin ditong takshapo wall kung saan pwede mong ilabas lahat ng sama ng loob mo. Yung presyo depende sa gamit na ibabato mo, kung plato ba yan, TV at kung ano-ano pa. Mas malaking gamit, mas mahal, at kung mas malaki yung sama ng loob mo, sigurado mas mahal talaga yan. Si Ven nga, sobrang tuwan-tuwa sa mga statwa dito, kagaya na lang nitong chicken, ginawa ba namang kabayo? Isa pa nga siya, super nag-enjoy si Ven nung nagpakain siya dito ng mga isda. Kapag kasi nagbabato siya dito ng pagkain ng isda, nagkukumpulan yung mga isda. Yung pagpapakain nga ng mga isda, ang pinakanatandaan ni Ven na ginawa niya dito sa isdaan dahil kahit nakauwi na kami, kinukwento pa rin niya to sa mga pinsan niya tsaka sa mga tita niya. Kung pagkain naman ang pag-uusapan, sobrang dami namang choices of food na pwede mong orderin dito sa isdaan floating restaurant. Pero syempre, dahil isdaan nga ang pangalan ng restaurant, seafood ang specialty nila dito. Nakakatuwa nga dahil habang kumakain kami kinakantahan kami dito.